gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa tuang pagampo. O Diyos nga balaan, nianing adlaw nga ipapahulay, dako mong kalipay, nga kami nagpadayon na pod sa pagpatilinghog sa imong nga pulong. Bendisyon ni ang pulong nga among pagatun-an karon nga kini makatagdugang kalinaw, kadasig, luyos sa mga pagsulay ni aning kalibutan ng Ginoo. Busa panalangini ang mga viewers, panalangini sila gikan sa spirituanon, material, o pisikal Ginoo. Labos tanan ang among pagtuo diha kanimo, mahimo nga labing suod samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin ni taon kining ginagmay nga pamaagi sa pagmensahe nga pinaagi ni ani. Kini mo kanap sa tibuok kalibutan aron maandam usab ang kaigsunan ug madasig sila samtang sila nga nagapadayon sa pagtrabaho, padayon sa pagalagad diha kanimo Ginoo. Salamat usab sa imong kaayo o kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus nga manluluwas amin. So, ano usab kita nianing adlaw nga igpapahulay. Salamat o gabi sabat kanatong tanan. O may gabi, may adlaw, may buntag, may hapon kanatong tanan. Labi na sa tibuok kalibutan nga naga-subaybay sa ito nga YouTube channel. Salamat mga kaigsunan tungod kay sa ginagmay nagasaka ang ato ang subscribers. Anata karon sa 6,250. Bisan sa ginagmay lang, at least nagauswag usab. Ma-inspired kayo po mga kaigsunan sa pagtanaw nga nagauswag nga ato ang mga viewers usab. Subscribers, katong wala pa naka-subscribe, subscribe na mo. Palihog. Aron ma-enhance usab ang ato ang ministry. Labi na sa ato ang pagpadayon sa pagsangyaw sa mga balita. Labi na, i-like ninyo, i-share, then subscribe. O labos tanan, sige na kong balikon. Nga i-share gayod ninyo kay pinaagi sa inyong pagpindot sa share mga kay kapaglaong, mga kaigsunan. Usa na kadako, kaayo nga tabang pagduso sa inyong pagduso sa buhat sa Ginoo. So salamat sa inyong pagsuporta sa tuang ministry diri sa YouTube channel. So na ko i-promote kaninyo nga kini nga usa ka libro. Ang author niani si Pastor Wendell Mungaya Serrano. Siguro mo ba nakadungog na niani apan sa wala pa. Anay libro mga kaigsunan nga siya gayud ang author niani. Ang sulod sa libro kasaysayan sa iyang kinabuhi gikan pa siya sa gamay hangtod siya nagtrabaho hangtod nga ni-retire siya sa iyahang pagka-pastor. O kini nga libro motivational, inspirational ug labaw tanan mga kaigsunan. Kini nga libro mugiya kanato labi na sa tuang mga kabataan kanatong tanan. Kasadiya nga magabasa kaniani. Anaw sa ikausaban ang atuwa nga kinabuhi. Bisan sa kuha kinabuhi na umana man gid akong nagbasa. Ang akong panglantaw sa kinabuhi anaa gyud kausaban labi na sa amo ang pagministeryo. Busa ang libro mga kaigsunan The Anthill Preacher mo kini ang title sa mong libro. O kini nga libro daghan na nakabasa o nakatestimony na dako kayong katabang sa ilahang kinabuhi. So, sa mga viewers nato karon, available ang ato ang libro diri sa balay. PM lang muna ko. Kini nga libro mga kaigsunan sa dihang musuporta mo sa ato ang ministry, labi na sa ato ang YouTube channel. Kung kamo mo padala og mo support sa amo ang ministry o putang nato 1,000 tagaan ta mo og libro mga kaigsunan. So ipadala nato ni pinaagi sa LBC, wala na may problema karon. Kay daghan na pamaagi nga moabot kini sa inyong panimalaya. Ayaw gid ninyo si Piata. Basahan gayud ninyo ni. Order gayud mo niyan ni. Kay kini gamay ra gid kayo 1,000 mo support mo ihatag na ko ninyo ni. So sa diyan nga kamo mo support sa ministry namo dire sa Pagadian.
Malusan ta kamo sa pagpadala ni ani nga libro, The Anthill Preacher by Wendell Mungaya Serrano. Walay-lain ang ako nga angkol nga nakaroon sa Cagayan. Sumo kini ang iyahang libro na humanag yun sa pagsulat. Kasaysayan kini gikan sa pagkabata niya hangtod ni retire siya ug hangtod karon nga panahonan. So palihog PM lang mo nako or sa Facebook or sa Messenger katong nalagyo katong naay mga cellphone number nako. Text lang mo nako kay madiri sa Pagadian, i-free na to deliver apan kung sa laing nga mga lugar kita na lang magsabot. Pagkuhan lang mo contact lang mo nako. So ayaw ninyo si Piata. Baga-baga ni siya nga libro, hardbound ni siya o kini gidit gini siya dito sa publishing house na to sa Manila. So sa Philippine Publishing House. So wapo kay nga libro. Makadasig na to mugiya sa atong mga kabataan. Luyo ni ani nga mga pagsulay sa atong nga kinabuhi. Labi na sa mga estudyante, ipasalig nako. Kung mabasa ninyo ni, anaagid ako na kahimuan sa inyong kinabuhi. Nga magatultol or magagiya kaninyo sa inyong mga handom sa kinabuhi. Pinaagi usab ni nga libro. So, daghang salamat. So, ayaw mo kalimot. Tawag lang muna ko. So, padayon ta mga kaigsunan. So, ang ato ang title sa itong mensahe karon, Crossroads turn into opportunity. Nga kini makita sa Luke 21 verse 9 to 19. Kini nga mga bersikulo ato ang tagaan og mga pipila ka punto nga atong matun-an karong adlaw nga igpapahulay. Crossroads turn into opportunity. So, usahay sa atong kinabuhi karon. Mahimo nga ang atong una-una daghan kaayong mga crossing ba malibog ta. Crossroads. For example, mosample ta og sa atong kapanahonan karon ng vaccine. Daghan kay naglibog niya na. Usahay na yung mga ingon nga makadali ta mamatay, makadaot sa tong lawas, napoy uban nga maayo maproteksyonan ta gikan ini nga virus. So daghan mga kalibog sa una-una or crisis sa atong kinabuhi. O gani maglibog pa ta. Unsa ka nga vaccine ang amuang dawaton? Unsa ka nga brand nga vaccine gikan ba sa ani nga lugar sa China, sa Amerika, sa Russia o asa man? So maglibog ta. So apan nga kalibog mga kaigsunan turn into opportunity. Sumo kining atong pag-isgutan, kining atong kalibog crisis sa atong nga kinabuhi nga kini magagiya day kanato ngadto sa kahigayunan. So atong basahon kining Luke 21 9 to 19 kay diri nato makita na ipipila ka mga punto nga akong ihatag kaninyo aron mahimo kita nga madasig luyo sa gipuy-an nato nga dili ta nakasabot sa tuang kinabuhi ni aning kalibutan. Kining crossroad dito ni siya sa Manila. Grabe nga dalan. Malibog ka, asa ka padulong. Ug gani daghan kay nga saag niyan eh. Sa nakasuroy mi sa akong amigo dito sa Manila, Pastilan. Og mag-driving sakyanan malibog man hinon mi. Ingon sa akong amigo, parking nato niya tong sakyanan. Dayon lakon na nato. Kay para di ta malibog. So mao kana ang atong kinabuhi na mga dagang crossroad sa tuwa nga kinabuhi. Crisis sa atong kinabuhi. Apan kini nga crisis diay mga crossroad sa atong kinabuhi turn into opportunity. So grabe no? So, start nagbasa sa verse 9 sa chapter 21 sa Luke. Nagaingon diri, but when you hear wars and commotions, do not terrify, for these things must come to pass first, but the end will not come immediately.
makadungog tag mga gubat, sa silingan, sa laing nasod, mga kaguliyang ay dili ta malisang. Kay kining mga butanga moabot gayud ni sa kinabuhi nato. Apan dili kini mao ang katapusan sa kalibutan. Mga kaigsunan, bisan gani karon, ultimo sa vaccine, libog ang mga tao. Abi nila og 666 na na, iya na sa yawa. Mga kaigsunan, ayaw kamo kahalisang ni aning kapanahonan. Ha? Kay dili pa ni mao ang katapusan sa kalibutan. Hukom dayon tangak dili giiya sa yawa. No. About sa health nato na, walay labot kana sa ato ang pagtuo about sa health nato na. Nakahinumdum ba mo og mga vaccine nga kolera? Gihimo man to nato sa una. Gagmay pa mi nakahinumdum mi gipa-injectionan mi. Kaya mga immunization, mao pa na siya, immunize ta. Sa virus taan, immunize ta. Para mo-fight ang atuwa nga lawas sa mga virus. Matamaan ta, apan dili ra kaayo mo ng katuyuan sa vaccine. Mo na ingon ni President Rodrigo, ayaw nung pagpili og unsang brand. Importante unsay available pa vaccine na dayon ta. Sumo kini ang atong kinabuhi na kaigunta nga mao na ni. No, niingon siya ayaw ka mo kalisang kay mo abot gining mga butanga, but dili kini ang mao ang katapusan sa kalibutan. Versikulo 10. Then he said to them, niingon diya kanila, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So ato na siya na matikdan ni aning kalibutan na. Bag-o gani nag-away ang Israel o Gaza o kaigsunan. Grabe nga bomba, pila ka mga tao na namatay, mga building na tumpag, na pulpog sa mga rocket na ipangpalupad sa kawanangan. Grabe, nahitabo na. Kaguliyang sa kalibutan, dili na ito masabtan, mga crossroad sa atong mga kinabuhi, mga panglantaw na ito, makaingon ta, mauna ni siguro ang katapusan. Apan, sumala sa gisulti na ito kaniya sa barang kasulatan, dili ba ni mao ang katapusan. Apan, mao kining mga ilhanan sa hapit na mobalik ang Ginoo kay mobalik ang Ginoo dili sa kalinaw kun dili sa kasamok mo kanang gingon sa Mateo 24. Versikulo 11. And there will be a great earthquakes in our various places and famines and pestilences. And there will be fearful sight and the great signs from heaven. Mga kaigsunan, maka-eksperyensya, daghan na na dungog ng mga linog. Mga kagutom, bisan gani karon nabakta ng kagutom. Mga kamatay, pila na kamilyon ang namatay sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Di ba tama ang balaan kasulatan? Nga moabot ang mga linog nga dili nato masaysay unsa ka kusog ugani ang linog. Wala na siya gipadayag sa Ginoo sa mga tao kanato kung kanusa moabot ang linog. Mas maayo pa ang bagyo kay gipadayag sa Ginoo aron makaandam ta nga sunod semana nay bagyo, panganlan dayon unsa nga bagyo. Apan ang linog mao kanang kalamidad nga wala gitugot nga gipadayag sa Ginoo. Muna ingon sa Ginoo sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, ana ako'y gipadayag, na apoy ko'y wala gipadayag kaninyo. Naay mga ilhanan sa langit nga dili nato masabtan. Apan mga kaigsunan, kini moabot gyud sa atong kapanahonan. Apan dili mao katapusan sa kalibutan. Kaya ang motapos sa kalibutan ang Ginoo gayon sa iyang pagbalik. Versikulo 12. Nagaingon diri, but before all things, sa dili pa mabuting mga butanga, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prison. You will be brought before kings and rulers for my name's sake.
Mga kaigsunan, may tabo dining mga panahon nga naay mulutos kanato, naay magatugyan kanato didto sa masinagoga, didto pagaprisohon, magatugyan kanato didto sa mga hari, magatubang kita sa mga punuan pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Sa diha kita magdala sa ngalan sa Ginoo, maka-eksperyensya ta og mga panglutos. Maka-eksperyensya ang uban nga priso tungod sa pagtindog diha sa pagtuo. Ang uban gipatubang sa mga kagamhanan sa mga hari tungod sa ngalan sa Ginoo. Daghan na naka-eksperyensya niya na bisan pa sa karaan nga panahon. Crossroads in life. Naay ginatawag na spiritual crossroads sa tuwang kinabuhi. Naay mga material, mga pisikal. Di na ito masabtan, maglibog ta ni aning kalibutan na asa tapadulong. Moingon ang uban, magpabukid na lang ni pastor kay ulay COVID dito. Apan so tao ni mo sa bukid o gani nami mga katawan sa bukid garon di pang COVID man hinoon. So pili ni sa kasa. Makaingon ta nga asa naman ta paingon ni aning kalibutan na. Crossroads in life. Apan mo turn into opportunity pagkanindot. Crisis, crossroads sa itong ginabuhi, kana magagiya kanimo, di ay ngadto sa kahigayunan. Sumuhok kining atong isgutan, luyo sa kagubot, gubat nga tungani, kamatay, kagutom, persecution, o paglutos sa matag usa kanato. Apan, ayaw kabalaka, kay kanang mga crossroads, or crisis sa atong kinabuhi turn into opportunity. Morning dili ta malisang. Usay maingon tang hala pastor, i-close na pud ang atong simbahan, di na pud ta ka simbahan. No, ayaw ka balaka. Kana nga mga kalamidad makahimo kanato kay kayunan tanawa. Sa personally sa ko ang kinabuhi, kung wala ang COVID-19, wala pandemic, wala ko nakahimo sa pagwali sa YouTube. Di ba, pila ka tuig na kong pastor, kapan wala ko kauna-una nga magwali ko sa YouTube, apan pagabot sa pandemic, ani ata karon. O gani, natay mga subscribers nga 6,000 kapin. Tiyaw na. Crisis turn into opportunity. Yan na, ayaw ka balaka. Kung gididaan ba ta karon sa pagsimba sa atong simbahan, opportunity ka na makasaksi kita, makasangyaw sa mga balita. Pinaagi ni ani. So, ayaw ka balaka. Number 1, mga kaigsunan nga punto sa atong pagtuon sa Kapitulo 21 sa Luke. Verse 13, mo kini. And I shall turn to you for a testimony. King James Version, mabasa na. Kaya ang point number 1, convert crisis into opportunity. Ang crisis o kaigsunan, i-convert ngadto sa kahigayunan. Pagkanindot yan na. Kaya nag-ingon ang Luke 21, and I shall turn to you for a testimony. Kini hinuon, maadto hinuon sa pagsaksi nato. Bisan sa kaguliyang sa panahon, crisis, makahimo hinuon ta sa pagtestimony o pagsaksi sa pulong sa Ginoo. Muna, diri sa Mindanao, dili pa lang dugay na ay ginatawag na 40 days journey. Last year man siguro to. Abi ninyo, tibok Mindanao sumala sa record or nasayop ako or tama ba ni? 50,000 ka mga hamiling kalam na bautismuhan sa 40 days journey lang. 40 kagabi nga nagawali sa tuwa nga Hope Channel. Apan sa wala pa ang pandemic, wala ni nahitabo. Bisan gani diri sa mo ang Western Mindanao Conference. Ang goal sa pagdaog og hamiling kalag diri sa Western Mindanao Conference, og dili ko malimot og dili ko masipyat ba ko, i-correct lang ko apan nami goal diri nga 6,000 souls every year. Apan, during sa pandemic last year, walay labot karon. Last year lang,
mikabat ang Western Mindanao Conference record nga nabautismuan 10,000 souls, mga kaigsunan. Amen. Praise the Lord. Tungod kay gi-convert ang crisis into opportunity. Nakawali sa mga telebisyon, sa YouTube, Facebook, Twitter, ug unsa pa, radio, nahimo kini nga unsa man nga opportunity hinoon sa pagsaksi o pagtestimony diha sa Ginoo. Kuno kay nomdo mo sa bag-o pa lang nga nahitabo kining Israel o Gaza, makigsunan nag-aaway sila. Pila ka mga bomba ang gipabuto. Daghan nga mga building ang natumpag. Daghan kay nga matay nga mga tao. Apan sumalas pag basa nako sa mga balita o pagtanaw na usa ka di na ko malimtan dito sa Israel. Luyo during sa war or gumot na grupo dito sa Israel nga nagadayig sa Ginoo. Sahay ang crisis. Usa ka dako nga opportunity nga kita mudangop sa Ginoo. Dili pa lang dugay ang Miss Universe nga nahitabo sa pipila ka mga katumiaging bulan man siguro to. Daghan kayo yung mga candidates from mga lahi nga mga nasod. Diri sa Pilipinas, naapod mi diri sa Amerika, naapod diha apan ang nakadaog gayud ang taga Mexico. So praise the Lord nga nakadaog pud ang nasod sa Mexico. Apan ang dili nako mahimduma, ang dili nako malimtan kining si Miss Israel. Kay si Miss Israel naghangyo siya sa organizer or kinsa iyang gihangyuan nga mupaso man sila og Friday, ang gusto niya nga dili siya maabtan og gabi kay Sabado naman na. Ang gihimo niya, naghangyo siya nga letter I man ko, Israel. So kung mag-alphabetical, gikan sa A hangtod sa Z, so posible ang I makapaso ko dito na sa Bernis sa gabi, which is sunset na sa mua, Sabado na. Nanghangyo siya og gitugutan, din pagka Sabado, nanghangyo siya nga dili kumupaso sa Sabado. Ang nahitabo mga kaigsunan, luyo sa pressure, ha? Tibuok kalibutan. Iyang gipasan ang mga lulan nga daghan unta nagbabag nga dapat mupasok ka. Apa di barog siya diya sa kamaturan kay kining babayhanang kaigsunan sa Israel. Mga Sabbath keeper ni sila, mga Sabado, nagasimba, nagabantay ni sila sa adlaw nga Sabado. Busa, walay palad, kini nga Miss Universe, Miss Israel, napildi siya, wala si kadaog. Apan sa tibuok kalibutan nga Sabbath keepers mga kaigsunan, siya nagbidinaugon kay siya na well-known nga Miss Sabbath keeper. Buting nun, na well-known siya nga nagasimba og Sabado. Mga kaigsunan, mga estudyante, usahay na mga pressure sa atong kinabuhi. Bisan sa tuang mga pag-eskwela, usahay, tandugon ang Sabado, aron ikaw makalapas apan diha nimo may baluan ang imuhang pagtuo. Kung ikaw mo barog, sa diha nga ikaw mo barog, ang crisis nimo mahimo ka na nga opportunity kaya nga naman makasangyaw ikaw ngadto sa uban. Si John Revelator o John the Beloved, gi-quarantine dito sa Patmos. Ngilingig kayo ang Patmos sa unang nga panahon. Daghan kay mga bitin dito nga mga poisonous. Pagpaak nimo diretso ka kamatay. Ana niyod ka lala ang maong mga mananap dito labi na sa maong natawag nga mga bitin. Apan sa iyang pag-quarantine dito kay giadto siya sa Patmos dito. I-exile sa dito. Sa iyang crisis yung kinabuhi sa pagpuyo dito, nahitabo nga na-turn into opportunity. Ang crisis nahimo
nga kay gayunan kay didto gipadayag sa Ginoo ang langit nga giandam sa Ginoo mao kining gisaysay niya sa revelasyon, mga saad o mga purba sa langit dito, mga material sa langit nga gibutang sa Ginoo mao kana mga kaigsunan. Crossroads turn into opportunity. So pagkanindot di ay dili ta malisang kung unsay nahitabo, unsay mga crisis sa atong kinabuhi. Kaya gayon diri, believers must not allow their testimony be hindered by persecution, but rather make it cause of being strengthened. Mga kaigsunan, kita nga magtotoo. Dili nato itugot nga ang atong pagsaksi diya sa Ginoo anay babag pinaagi sa paglutos kanato apan kini makahimo hinuon sa pagligon kanato samtang kita nagapuyo ni aning kalibutana nga puno sa kalibog, puno sa kaguliyan. Apan ang atong pagsaksi, pagtestimony sa pulong sa Ginoo dili kana makababag, makahimo hinuon og usa ka dako nga oportunidad nga kita makasaksi sa Ginoo. Sama sa atuang sa gikaingon ko na ato nga YouTube channel. Usahay wala na takasimba tong last year. Apan usa ka dako day kay gayunan nga kini nga mensahe mukanap guys tibuok kalibutan o ganing akong mga suod nga mahigala nga dugay na wala nagsimba sa diha nga nadungog nila ang atong matag adlaw sa Sabado nga pagwali nakahimo nakapapukaw kanila sa ilang pagtuo nga dugay na nakatulog labi na sa lain nga mananganason. Ingana mga kaigsunan, walay makababag bisag unsaon. Ningon ang uban, pastor, close na itong simbahan, itong pag-lockdown sa una. Wala na tay sudlan. Lipay ko nung yawa, kay na-close niyang tanan mga simbahan. Sumala sa maong sugilanon, bagbasa ko sa Facebook. Nga ang yawa o ang Ginoo, nagpahambugay sila. Ingon sa yawa, Ginoo, pildi ka nako. Kay halos tanan mga simbahan ako nang ipa-close. Wala na ni simba imong nga tao. Tubag ang Ginoo daw. Ingon ang Ginoo. Ha ha ha. Katawa ang Ginoo. Sorry kayo Satanas. Abi nimo na close ang simbahan, pero nahimo nga nadaghan na hinuon ang simbahan namo. Kay ang matag balay nahimo nga simbahan sa mga katawan. Itiyaw mo? Ingana mga kaigsunan, dili ta mabalaka unsay nahitabo sa kalibutan nato. Point number 2, ignore preparation for self-defense. Mga kaigsunan, unsa ni nga klase nga punto? Versikulo 14 na kaingon diri, but make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. Dili ta mabalaka sa atong kaugalingon kung unsaon nato pagdepensa ang atong kaugalingon. Nayon sa kapastor nga naay say kaso ingon sa iyahang mga sako pastor pagdalag abogado. Iniingon siya nga, if you telling the truth, no need of the lawyer. Kung ikaw musulting kamaturan, wala na kinahanglan nga magkuha pag kong abogado. Kaya nga naman, ignore na ko, wala na lain, wala na himuon na preparasyon. Kung ikaw musulti sa kamaturan, wala na angay nga preparasyon pa. Eh, musulti man ka sa kamaturan, gawas. Kung ikaw dili musulti sa kamaturan, so ihan ay nimo ang imuhang mga sinultian. O gani dili pa lang dugay, siguro dili magid malilong diri sa Buanga del Sur. Ana ay nahitabo diri apan ingon tong taga TV nga naay ginatawag nga polygraph test nga i-test ka or butang sa computer magsulti ka o musulti bakag-bakak or tinuod anaay ni response ana po'y wala ni response ha so mo nang gingon ako nga
Sa point number 1, ignore preparation. Wala na preparation for self-defense. Wala na kung ikaw mo dipinsa sa imong kagalingon. No need for preparation. Wala na lawyer. Apa sa tuwang kalibutan karon na kinahanglan gyud ang lawyer kay man mao man ang proseso. Apa sa spiritual nga bahin, ang lawyer nato walay lain mao ang Ginoo. Kay siya magahatag kanato kung saman mga maayong nga mga pagtubag, maayong mga panguna-una, mo nang ingon sa Ginoo, ayaw ka mo kabalaka sa inyong kaugalingon pag-defend sa inyong kaugalingon. Tanaw na to ang kang Paul in trial. Sa diyan ang dipinsa si Paul sa iyahang gitunan, gipatawag siya sa mga Sanhedrin, mga abogado, mga dagko ng mga tao sa kapanahon na nila, wala siya kung kahadlok. Kaya nga naman, anong mahadlok man ko? Dili ko mo prepararon sa ako ang isulti, kaya nga naman, kung masulti ko kamaturan, dili na kaya nga ihanay pa nimo. Naala si muna-una kay musulti magkag kamaturan. Tanaw na to ang 2 Timothy chapter 4, 16 to 18 mga kaigsunan. At my first defense, no one stood me, but forsook me. But 17, but the Lord stood me and strengthened me, so that the message might be preached through me, and that all Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Mga kaigsunan, si Pablo bitaw, sa first defense niya, walay si bisan kinsa nga niuban niya. Walay si bisan kinsa nga nagabugado kaniya, kundili siya ra yun. Apan, versikulo 17, gibati niya nga ang Ginoo ni tindog kaniya o nagpalig-on kaniya. Alang kini nga mensahe mukanap gayon sa tibuok kalibutan, ilabinana sa mga hintil o bisan pagani gibati niya nga I was delivered out of the mouth of lion. Gibati niya nga nasa sa ngilbit sa kamatayon. Kaya nga naman, masipyat lang siya sa pagdepend sa iya nga pagtuo. Ni aning mga tawana, sigurado, naagi siya kabutangan, mapriso, patsyon na siya. Kaya nakiingon man siya nga, I was delivered out of the mouth of a lion. 18, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory and ever. Amen. Pagkanindot magkaigsunan ang Ginoo, mo preserve ka nato, mo luwas ka nato, gikan sa mga kadautan. Does not condemn careful thought, but encourages total trust in the Lord without fear. Mga kaigsunan, ang ato lang, dasigo nato ang ato mga kaigalaan. Dasigo nato nga totally, musalig kita sa Ginoo o wala tayo kukahadlok sa pagsaksi diha kaniya. Point number 3, mga kaigsunan, speak from the heart. Kung ikaw nagasulti gikan sa imong kasing-kasing, wala kay angay nga balakan sa crisis sa atong kinabuhi, kay kana turn into opportunity. Kaya nag-ingon sa verse 15, for I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Mga kaigsunan, nag-ingon ang balang kasulatan ng Ginoo nag-ingon, tagaan kag pulo o kaanam nga bisan pang imong makaway, ang imong makatbang dili makabuntog o dili makalalis kanimo. Mauning pasalig sa Ginoo, speak from the heart. Padayon ta, na-experiensyahan ni Jeremias usa ka batan-on, gitawag sa Ginoo. Jeremias, gamiton ta ka, ikaw akong tigpamaba. Niingon si Jeremias, dili ko Ginoo kay batanon pa ko. Tanaw na to ang kasaysayan. But the Lord said to me, do not say I am youth. Ang Ginoo nag-ingon kanako, dili day kumingon nga ako batanon. For you shall go to all whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Bisag unsa akong isulti kanimo, sulti lang ayaw pabalaka. Verse 8, do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Ayaw kahadlok. Kanang mga tawana, mga naong nila, tubangan lang sila. Ayaw kahadlok. Kaya ko magaluwas kanimo, nagaingon ang Ginoo. Pagkanindot sa Ginoo. Mga batanon, kung kamo moingon nga, Pastor, dili ko magamit, kay dili kay ko kabalo. Batanon ka ko? No!
crisis turn into opportunity. Pagamit lang sa Ginoo kay kanang crisis sa imong kinabuhi nga murag gitanaw ni murag ubos ka, batan-on ka, apan mahimo di na nga kigayunan sa imong kinabuhi kina si Kristo. Kay versikulo 9, then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Tagaan, hikapon sa Ginoo ang atong mga baba. Tagaan na tagpulong nga atong igasulti. Dili ta mabalaka. Crisis nga dili ta makasaksi, dili ta makawali. Yung nga, para na sa mga pastor, kaya nag-eskwela, para na sa mga liman, kaya nakaseminar sila. No, mga kaigsunan, ang crisis nga imong ginuna, turn into opportunity. Makahimo ka. Yan. Speaks of the unction of the Holy Spirit in the heart of life of the believer, giving the help that is needed. Mga kaigsunan, kung kita magasulti, pinasikan lang yun. Sa action sa balaang espiritu, diri sa atong kasing-kasing, kita nga magtotoo, sabi mo, makahimo ta sa pagtabang sa makatawhan nga kinahanglan sa atong tabang. Number 4, imbue myself with His promises. Unsa maning imbue, mga kaigsunan, tanawa lang ninyo diya sa dictionary. Kaya ang hulagway ni ini murag ginatawag nga positive thinking or optimism. Na? Kita sa atong kaugalingon, bisan sa atong crisis, sa atong kinabuhi, anatay positibo nga panguna sa pagsasad sa Ginoo. Kay siya nagasad sa verse 18, nagingon siya, but shall not a hair of your head will pierce. Bisan pa ang mga buhok sa inyong mga ulo, walay usaan na nga mga taga. Buting nun, kung kita ay positibo, nga pangununa, nga madawat kayo nato ang saad sa Ginoo, luyo sa crisis, anay oportunidad, nga kita mahimo hinoon nga positibo, nga madawat nato ang saad sa Ginoo, nga siya mobalik, siya magauban ka nato, bisan pa sa mga makalilisang away, makalilisang virus ni aning kalibutan. Ay nagaingon si Salmista David sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo ang magbalantay kanako, walay makulang kanako. Crisis turn into opportunity, kay walay makulang kanato kuna si Kristo sa ato nga kinabuhi. Tanaw na itong destruction sa Jerusalem in AD 70. Sumara sa kasaysayan makigsunan, daghan kayo ng mga Hudiyo na nga matay. But a single Christian, wala gayoy nawala, bisan pang ilang kinabuhi, ni ana wala gayon nawala panahon sa destruction sa Jerusalem AD 70. Millions ng mga tao nga nangamatay ng mga Hudiyo. Apan ang mga magtotoo, nag-iingon diri, not a single Christian lost his life. Bisan usa ka mga Kristohano nga nagatuo sa Ginoo, wala gyoy nahunos, nawala ang ilang kinabuhi. Number 5, the last point sa tuwa nga pagtuon, survive and thrive by patience. Mga kaigsunan, kung kita magpailog day, makasurvive ta. Kung kita magpailog day, mutubo day ta, mugrow day ta, musuccess day ta, magmalampuson day ta, pinaagi sa tuang pagpailog. Kaya nag-ingon ang verse 19, katapusan nga teksto, by your patience, you will gain souls tungod sa inyong pagpailog. Makadaog, hinuon kamo mga hamiling nga kalag. Tiyaw mo? Kung kita magpailog di ay, makadaog kita ug daghan nga mga hamiling kalag. Makaluwas kita ug mga tao. Makaluwas kita ug mga tao. Sa ngilbit sa ilang kamatayon kung kita magpailog. Pinaagi sa itong pagpailog di ay, makagain giday ta og mga kalag diha sa tilan sa Ginoo. Usa ka kasaysayan na kinundo mo ni Joseph. Si Joseph sa gamay pa siya ginadugdaog sa iyang mga igsoon. Pero walay na record sa Biblia nga siya nagbagulbol. Nagpailog. Gihagbong siya sa tabay, sa balon.
Nagpailog siya. Walay na record nga nagsukol siya sa iyang mga magulang. Gibaligya siya dito sa Egypto. Gibaligya siya. Apan, wala na record sa Biblia nga siya manoy or kuya nga nung gibaligya mo ninyo. Walay na record nga gibasol niya iyang magsoon. Wala. Nagpailog lagi siya. Grabe nga crisis yung kinabuhi. Pagabot dito sa Egypto, nahimo siya nga sulugon. Tigugas plato, tig map siguro, ingana. Basta nahimo siya sulugon. O gumanya na, wala pag yun. Naapag kalamidad o crossroad sa iyang kinabuhi o crisis na priso pag siya, bisag wala sa isala. Diyaw mo na nga mga crisis sa kinabuhi. Apag ka na crisis kigsunan, turn into opportunity nga nakasave siya sa iyahang mga kabanay, mga igsuon. O gani sa Genesis 47 verse 25, nag-ingon diri, so they said, you have saved our lives. Niingon ang iyang mga kabanay, mga kaigsunan, Joseph, giluwas nimo ang amuang mga kinabuhi. Salamat kay giluwas kami nimo sa gutom kay naydako nga gutom sa ilang kapanahonan. Kapan si Joseph nahimo mag-gobernador sa Ehipto, o ang iyang mga igsoon sa kagutom o iyang amahan, naluwas niya tungod sa iyang pagpailog. Kaya ang crisis or crossroads ni Joseph turn into opportunity. Ang kalisod nakahimo inon kay gayunan sa pagluwas sa iyang mga igsoon o mga kaparintiyan o mga kasigbit nga mga kaigsunan sa nasod sa Ehipto. Mga kaigsunan sa atong kinabuhi, dili ta babalaka. Gubat, kabatay, linog, bagyo, apan kanang mga crisis makahatag day natong kay gayunan diha sa pagsaksis sa Ginoo. Nagaingon diri, if this situation does not seem to improve, the believer is to be patient. Kung sa atong kinabuhi tanaw nato nga wala gi na-improve o wala gi kahimuan ang atong kinabuhi, pailob lang. Pailob lang. Nagaingon diri, knowing that God has all things under control. God is in control. Siguro na bati na to dugay ng tagampo, wala may improvement sa kalibutan. Away ron gyapon, wala may kalinaw. Pailob lang. God is in control. And everything that He does is for the benefit of the believer and not his hurt. Mga kaigsunan, tadiyan kita magpailob di ay, dako di ay nga panalangin usab kini sa uban. Kini dili ka sakit ngadto sa uban kung kita magpailob. Kay God is in control. Mga kaigsunan, sa dili pa nako tapuson, nay usa ka pastor nga kauban nako. Dili lang ko musaba kinsa siya. Sa diha nga na-assign siya sa usa ka conference, usa siya ka pangulo usab sa konferensya. Na niabot kaniya nga mga trahedya sa kinabuhi o mga pagsulay sa kinabuhi. Na gigamit nga mga tao para siguro sa ako ang obserbasyon para mahawak po siya sa maong mission or conference or usa ka ilahang or ang iyang kung sa akong uncle pa na inatawag nga profession rivalry. Ano kagana ba sa profession ba? Mga kahisa or kaibog or unsa kaha basta nga na. Sa diha nga nawala mo siya sa maong konferensya or mission, nagpailob lang siya. Ingon sa mga kaigsunan, pastor, naman untay ka ikarason. Naman untay ka dipinsa sa imong kagalingon. Ngano wala mang gi-defend nimo ang imong kagalingon? Mao nang ingon sa mga tao. Ingon sa mga pastor, sige lang, pailob lang ko. Ang mga kaigsunan, nawala na hawak siya sa maong conference. O nahitabo adto sa laing conference. Nahimo siya district pastor dito, nahimo siya church pastor. Ug hangtod panahon sa eleksyon,
napili siya nga pangulo na sad sa tibuok na nga union, sa union na siya. O gani, sa akong pagpamalandong, wala ko nagdahom nga maabot hinoon siya ni anang nga posisyon. O gani, tungod kay iya coverage, dako naman kayo, o Luzon or Mindanao or Visayas man, dako naman kayo ang iyang coverage sa iyang pagpanarbaho. Ang iyang daan nga sakyanan, i-advisean siya nga, pastor, alis din na po na imong sakyanan kay lunhaton na ginang nga sakyanan, taas na kay imuhang lagyo na imong biyahe. Dili po niya ibaligya, kay nasayangan siya, bahala o kanang daan na, apan, encourage magid siya nga pautangon og sakyanan. Utang og sakyanan. Pag utang og sakyanan, ang bilis sa sakyanan murag 1.4 million na sakyanan. Palit sa sakyanan. Ang nahitabo mga kaigsunan, pag umanay palit sakyanan pila ka mga bulan, na nagtawag kaniya nga gikan sa kasa sa maong salakyan. Ingon siya, pastor, i-claim ang imuhang sakyanan diri kay nakadaog ka og sakyanan. Pero tingala niya, ha? Nakadaog kong sakyanan? Sa akong imagination, maragana yun. Yun sa mga ko, pag daog kong sakyanan nga wala man ko nagpatag. Ingon ang maong dealer sa maong company, pastor, ang imuha nga resibo, o resibo ba to? Hindi ko masipyat. Ang imong resibo sa sakyanan, gi-raffles na mo. Ay namin mga raffles, batag pila ka tuig. O ang imuhang resibo mao gayud ang nabunutan og nakadaog ka og Land Cruiser Toyota nga FG nga mo pila kantidad niya na 2 million, 3 million sumala sa ban 3 million daw pagkanindo. Sa direct istorya gikuha niya drive ba niya pero nindot tag yun. So duha na iyang sakyanan. Abi ninyo naglibog siya. Ingon siya o kining akong bagog nadaugan nga sakyanan mao ning i-service nako dili ko kaya sa maintenance ni ani. Kay mahal kaayo. Ang iyang gihimo gibaligya niya tong ginadaugan niya nga sakyanan. Pagbaligya dili ra kay mahal. Pastor kung nagbaligya dili ra kay mahal. Pagbaligya dahil katong iyang sakyanan nga giutang, giimpasan to niya sa gibaligya niya nga sakyanan nga iyang nadaog. So nadaog. So wala say utang. Pagkanindot no, swertiha gignan nako nga, pastor swertiha ni mo oy. Relax pa kay siya. Panalangin na pud na sa Ginoo nato. Nakita nako mga kaigsunan. Kung kita lang magpailog di ay makasave kita og mga kalak. Kung kita magpailog, ang Ginoo mo provide kinato. Maka-gain kita og mga kalag, maka-save kita og mga kalag, o bot ingon ako mga kaigsunan, bot ako ipasabot. Ang atong mga handom sa kinabuhi, mga material, mga spiritual, kung kita magpailog, ang Ginoo muhatag kinato. So nagaingon diri mga kaigsunan. Number 1, convert Christ into opportunity. Mo ni mga punto kaganiya. Ignore preparation for self-defense. Speak from the heart. Imbue myself with His promises. And number 5, survive and thrive by patience. Mo kini ang mga punto nga atong nasgutan. Crossroads or crisis turn into opportunity. Mga kaigsunan, this is how Jesus teaches us how to handle crossroads or crisis into an opportunity. Magamputa. O Diyos nga balaan, salamat ni ining kahigayunan sa nagkaguliyang nga panahon ni aning kalibutan. Usay maglibog mi ni aning kalibutan na unsay nahitabo.
Apan salamat Ginoo nga luyo di ay sa kalibog, luyo sa kapitos, luyo sa kalisod. Anaay di ay dako nga kahigayunan or opportunity nga kami makasaksi sa imuha nga ngalan. Luyo sa kalisod, anaay kay gayunan sa paghimo og maayo, nay kay gayunan sa pagdawat sa panalangin nga gikan diha kanimo. Subusa samtang kami nagatubang ni aning pandemic sa tibuok kalibutan sa among kinabuhi. Palihog Ginoo, kini nga pandemic mahimo nga dako nga kagayunan nga kami mahimong labing suod diha kanimo samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagtubag sa akong pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ako magaingon, happy Sabat ug salamat sa inyong pagsubaybay sa itong YouTube channel. Og sa sunod Sabado, magkita na gihapon ta ang Dios mga panalangin kanatong tanan.